Magandang hapon po. Palakpakan natin ang Diyos sa kapagpalang hapon. Pinalala lang ni Father Alex, sabi niya may natanggap akong message sa Facebook. Sasahin ko sa kanya. I-share ko ito sa inyo kasi yun po rin yung aking introduction kanina. How the love of God will heal you. Ito po ang sabi ng bata sa isa medical student. Nagdo-doktor po ito. Taga General Santos. I was there last Friday. Nagmisa po ako sa harapan ni Bishop Remando tsaka ng parents na both doctors. Ito po ang nangyari. Sabi ni Nico, I don't usually post things in Facebook like this, but this deserves to be shared. I hope this can make people believe. I underwent an operation on my hips because I was diagnosed with hip dysplasia. The operation was a success, but it resulted in me having an equal length of legs, 2 inches discrepancies. This caused discomfort and pain over time. I can't walk nor stand for long duration. Earlier this day, it was on Friday, I went to a healing mass with my parents. Father Suarez, the healing priest, was there. He lifted my legs and touched me, and I suddenly fell. After that, I felt a warm sensation near my hips and a weird feeling while walking. When I went home and took off my shoes, I was shocked to find out that my legs are now perfectly equal lengths. Just like that, I can walk normally again. In an instant, 2 inches discrepancies was gone. Miracle do happen. Praise be to God. From the very words of Father Suarez in his homily, it is the love of God that will heal you. Purihin ang Diyos. Kung hapon yun, hindi ko makakalimutan, alas 3 din po an hour of mercy. Wala akong maisip na sabihin sa tao kung hindi. Ibigay ko na sa inyo ang pinaka-sikreto kung paano tayo gagaling. Yan ay ang maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. Our brain plays trick on us. Kaya po doon sa gospel, ang sinasabi at binabalaan ni Jesus, if you do not believe, you will die. Ginugulo tayo ng ating isip. Siguro dahil sa dami nating naririnig, sa gulo ng mundo, o sa gulo ng buhay, tayo ay sinusubukan. Kaya, napakaganda ng devosyong lumabas sa panahon natin, which is the Divine Mercy. Kaya po nung nakita ko, narinig ko kay Father Alex, na dito itatayo ang Divine Mercy. Ako ang unang natuwa. Sabi ko, ay salamat. Kasi kailangan ibalik ang tiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ang magiging daan para muling mabuksan ang pinto ng langit upang ang biyaya ay bumaba sa sangkatauhan. Ang buhay po natin hindi perfecto. Wala kayong perfectong asawa, wala kayong perfectong anak, wala kayong perfectong magulang, wala kayong perfectong pari. Ibig sabihin niyan, tayong lahat nagkakasala, may pagkukulang. Dahil sa pagkakasala at pagkukulang nating lahat, ang nasira ay ang basic trust. Para bang pag nagkamali na ang tao, wala na tayong tiwala kailanman. Nasira ang tiwala. Na ang tiwala na lang sa Diyos na minsan ang hirap ibalik dahil sa gulong nangyayari sa mundong ginagalawan natin. Ang taong inaakala natin, pagkakatiwalaan natin,
magmamahal sa atin, tutulong sa atin, siya pa ang magkakanulong sa atin. Yan po ay kahinaan ng tao. Dahil sa kahinaan ng taong yan, nasira ang tinatawag na tiwala. Kaya ang sabi po ni Jesus kay Sister Faustina ay ito: ang pinakamalaking nagiging kasalanan ng tao kapag siya ay nagtanim ng punla sa puso ng kanyang kapwa para di magtiwala sa iba. Sa English, the worst thing that human being can do is if he or she put or planted in the heart of his people the distrust about another. Yun po yung mga chismosa. Yun po yung mga makakatingdila. Kaya po noon, ako po'y nagdasal. Sabi ko, Panginoon, ituro mo po sa akin kung papaano ko makikita at makikilala ang mga chismosang ito. Ayaw ko naman pong mapapahiya ang mga tao dahil siyempre masakit mapahiya sa karamihan. So sinabi na lamang po ng Diyos, tingnan mo ang hugis ng labi nila. So sa hugis pa lang po ng kanilang lips, alam ko na ang chismosa. Sa napakatagal na panahon, ito ang dasal ko, Panginoon, pag hindi ito nagbago, kunin mo na siya. Sa tagal siguro, matagal-tagal ko na yung ipinagdadasal. So, tayong lahat na nandito, hindi kinuha. Binibigyan tayo ng isa pang pagkakataon para malaman na hindi mabuti ang magsalita ng masama sa kapwa. Dahil po wala namang ng perpekto. Walang perpekto. Di nag-birthday nga ako nitong February. 50 years old. Ang sabi ko sa sarili ko, mula ngayon, wala na akong magiging advocacy kung paano ituro sa bawat tao kung paano maging masaya. Bakit? Ang pagiging masaya ay pagiging pinagpala. Kaya it is very interesting, kung may makikita kayo sa English, translation of Beatitudes, dalawang salita ang ginagamit, being blessed and being happy, is the same meaning. So mga kapatid, pagka ikaw ay masaya, ikaw ay pinagpala. At pagka ikaw ay pinagpala, ikaw ay masaya. Kaya po lahat ng nasa Panginoon ay pinagpala at masaya. Amen. Lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ngayon, diniscover ko kung ano ang nagiging hadlang sa kasiyahang ibibigay ng Diyos sa atin o ibinibigay niya. Unang-una, ang tao ay nagagalit. But for us, para tayo hindi magalit, we need to know the very meaning of anger. Kailangan natin malaman, ano ba ang ibig sabihin talaga ng galit? Kasi to be angry is not healthy. To be angry is not healthy. And then I found out the very meaning of anger is that you are punishing yourself because of the mistake of others. Ang galit pala kadalasan ay parusa sa isang sarili dahil sa kapalpakan ng iba. Isn't that big stupidity? Pinaparusahan mo ang sarili mo, hindi mo naman kasalanan. Kung hindi kasalanan ng iba. And besides, as what I said in my very first premise and statement, walang perfecto. And it is unfortunate that ang nagbigay ng mataas na standard na ikaw ay magtiwala ng sobra-sobra. Kaya sinasabi na po sa Biblia, please do not even put your trust in princes. Dahil manghihina at makasalanan ang lahat. Okay. Kaya huwag po tayong magagalit. Lagi. Especially the exaggerated anger. Sobra naman ang galit. Ano ang hinuhugutan nito? Ano ang pinanggagalingan nito? Mga bagay na hindi dapat pinalaki. Kagabi, may dinalaw akong
kaibigan ko. Ito po ay nagdadrive-drive sa akin. Dinalaw ko kasi ito po ay isang protestante, may 5 anak. Bininyagan ko po lahat. Dahil sa dami ng anak, hindi makabinyagan. Hindi pinabinyagan ko. To make the story short, tumawag, Father. May papatay sa akin. Sabi, ano nangyari? Road rage, kasi nakamotor siya. Would you believe? Binaba niya lang yung taxi driver at sinabi niya, bakit mo ako ginigipit? Nung pagbaba niya, sinagasaan niya siya. Talagang papatayin siya. Ganun ang galit, papatay. Hindi na ito galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang mapapakiusap ko sa inyo. Kung pwede kayong magpasensya, magpasensya. Huwag palakihin ang problema. Amen. At paano ito mangyayari? Tingnan mo si Jesus. His very name is patience and His second name is mercy. Ang Diyos, napaka-mapagpasensya. Kung hindi siya mapagpasensya, wala ako dito. At wala rin kayo dito. Nabangga na tayong lahat yan dahil tayong lahat ay makasalanan. Pero pinapunta tayo dito para tumanggap ng grasya at pagpapala ngayong hapong ito kahit na alam. Pangalawa, ang isa pang hindi nakakapagpasaya sa tao ay ang pagiging reklamador. Sobrang reklamador. Complain dito, complain doon. Diyos ko po, ang tingin natin sa ating sarili ay we deserve the best of everything. Complain sa asawa, complain sa anak, complain sa pagkain. Sinasabi ko sa inyo nung New Year, mayroon pong isang nanay lumapit sa akin. Sabi niya, Father, ang 2 kong anak, isang lawyer, isang abogada, isang doktor, 46 at 44, parehong matanda ng dalaga. Pwede ba ipagdasal mo magkaasawa? Pag hindi pa nagkaasawa, ipararapol ko na. Sabi niya sa akin, ako'y sinisi pa. Father, tuloy ako magbibigay sa iyo ng envelope, may prayer request. Please pray for my 2 daughters na pag-asawa. 7 taon na, hindi pa nagkakaasawa. Sabi ko, ay, malas. So, sinasabi ko ito, kayong may mga asawa, pwede pa ba kayong magkumplagan? Magpasalamat kayo, may asawa kayo. Yung iba, Diyos ko, nagnunubina kay St. Joseph, magkaasawa lamang. Hanggang ngayon, wala pa. So what I'm saying here, for a person to be happy, we need to know how to accept and appreciate what we have. Kung ano man mayroon tayo sa araw na ito, yun ay bigay ng Diyos at huwag nating hanapin ang wala. Amen? Ipagpasalamat natin ang pananampalataya na nasa atin ngayon. Pangatlo, ang hindi nakakapagpasaya sa tao, mga kapatid, ay ito. Ang pagkakaroon ng masamang ugali. Kaya ako'y nagdasal sa Diyos. Diyos ko po, maraming nagpapapray over sa akin. Katulad ng ginawa mo sa mga chismosa. Ituro mo naman sa akin kung paano ko malalaman ang masamang ugali para i-pray over ko ng lihim. Sabi niya, tingnan mo ang mga kilay nila. So, pag ako'y nag-pray over, pinasabi. At sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, pag hindi kayo nagbago, ito ang ipipray ko sa inyo. Lord, kunin mo na sila. Bakit? Alam nyo, 2 days, last week, may bisita po ako, taga Norway. Po ay kaibigan ng aking asawa ng kaibigan kong taga kapatid. No.
this way. Siya ay asawa ng kaibigan ko. Yung pong artist ko sa Holy Land, taga Norway. Ang Norway is the happiest place to live. For almost 20-30 years, laging sila number 1, number 2, number 3, the best place to live. So, sabi ko sa kanya, ano ba ang sikreto niyo mga Norwegians? What do you have that we need to learn from you? Very striking ang sinabi niya. Alam niyo po, Father, kami po sa Norway, hindi po kami nagsisiraan at kami nagtutulungan. Hindi po namin ginigipit ang kapwa namin at bawal sa amin ang madamot. Wow! Selfish. Madamot sa Tagalog. We are selfish nation. So, it reminded me as well, kasi noong February, mayroon po akong nagpabinyag sa aking isang Hudyo. He's a specialist sa UCLA. Pumunta lang sa Philippines. Sabi niya, Father Swartz, binyagan mo naman ako. I want to become Catholic after being with you. Samantalang ako ang touch na touch sa kanya. I'm really touched by his gestures of goodness and generosity. Tuwing kami magkikita, isang tambak ang ibinibigay sa akin. Nung pumunta sa Philippines, talagang walang itinitira sa sarili mo. Sabi ko, paano ka ba pinalaki ng kapatid, ng pagulang mo? Ito po ang sabi niya. Sabi ng magulang ko na ako'y lumalaki, David, pag lumaki ka, huwag mong kalimutan tumulong kahit kanino, lalo-lalo na sa hindi mo kakilala. Sabi ko, my goodness, it is totally opposite sa culture nating mga Pilipino. Ano ang culture nating mga Pilipino? O, mahalin mo ang kapatid mo, huwag mong pababayaan, kayo lang. We are very good pagka tayo lang sa pamilya, sa kapatid. Kaya nga pagka ang mayor, naging mayor, pati anak, magulang, manugang, kapatid, lahat anak, ayaw nang umalis, sila na lang ang mayor. Habang buhay, 50-60 years sila lang. Pero, may nakita akong dynamics. Bakit karamihan sa magkakapatid sa atin nag-aaway? Sobrang mag-away, naghahablahan, sa mana, nagkakamkaman, hindi nagtutulungan. There is something wrong. Because God somehow made us as human beings to have this capacity to love everybody. Pero ililimit natin ang pagmamahal na ito sa kamag-anak lamang natin, sa kapatid lamang natin. Ang galing natin pag tayo-tayo. Pero pag sa iba na, wala na tayong tiwala. Pag sa iba na, hindi natin makuhang magbigay at tumulong. Para kung tayo tutulong, laging may kapalit. Hindi yan ang gusto at itinuturo ng Diyos. We are a Christian countries. Kaya nga po, ang sinasabi ko sa mga nandito at nakikinig, the best legacy, ang pinakamagandang maipamamana nyo sa mga anak nyo, ay ang kabutihan, kagandahan loob. Teach your children to be generous, to learn how to help others. Pagka naituro ninyo sa anak nyo ang kasamaan ng ugali, pagiging sakim, greedy, pagiging selfish, I'm telling you, pinamanahan nyo siya ng isang sumpa. Isang sumpa, it is a curse that the person will be miserable for life. Kasi hindi po yun tayo ginawa ng Diyos. We were born to serve and love each other, not only oneself. Hindi po ginawa ng Diyos tayo. Tayo pinatulad lahat kay Jesus na mahalin ang lahat at tumulong lalo na sa nangangailangan. I'm telling you, it is so depressing if you are so consumed by your own personal issues. Ang taong laging ang tinitingnan ay ang kanyang sarili, lumalaki ang problema. Sabi ko kanina, ang pagtitiwala ng Diyos, ang susi sa pagbukas
ng pinto ng langit sa mga grasya. Mga kapatid, ang grasya ng Diyos ay handang-handang isabog sa ating lahat, pero hindi pa handa ang ating katauhan, ang kultura natin. Bakit? Marami pa sa atin masama ang ugali. Masama ang ugali. Madamot, selfish. Hindi po tayo nagiging masaya. At ang pang-apat, kung gusto mong maging masaya, sabi ko nga, magtiwala ka. Please, trust God that after helping others, after doing good things, the Lord will reward you. Sabi nga ni Jesus, can you please believe that I am? Ako'y ako. At ang panglima, mga kapatid, please do not forget to enjoy life. Amen. Alam niyo po, pag ako'y nag-o-homily, talaga ako'y nagpapatawa ng tao. May nagsabi sa akin, ay, so yata ano, wala nang ginawa kundi magpatawa. Sabi ko, yun lang naman naaalala nila. That's all they will remember. The most wasted time in this world is when you do not laugh. Pag hindi po kayo tumawa sa isang araw, nasayang ang araw. Laughter is the best medicine. Kasi, ito po ang aking experience sa aking pagpapare. Ibinigyan ako ng Diyos ng healing ministry. Lahat ng pupunta sa akin may sakit, o hindi masakit ang puso, may high blood, may cancer, ay gustong mamatay na alam namang sermonan ko pa ng kung ano, matuluyan pa ito. Ay hindi patawanin ko na lang kasi maikli ang buhay. Life is short. Why you're so angry? Why you're so bitter? What's wrong with you? See Jesus? He did everything. He did everything. Ginawa niya na lahat. And yet you're still miserable. And yet you're still unhappy. Where is your, sabi ko nga, our mind plays tricks on us. Ang ating utak. Kaya wag kayong mega. Those who are negative, don't expect yourself to be productive. Positivity leads to productivity. Napakalaki ng nagagawa ng inyong pag-iisip. Kaya linisin yan. Amen? Amen. Ang puso, linisin. Alisin ang tampo. Alisin ang galit. Diyos ko, magkakapatid kayo, hindi kayo nag-i-email. Lagi kayo magkatabi. Sa ibang pinto kayo dumadaan. Pinaliliit nyo ang mundong gawa ng Diyos. God created the whole world for all of us, and yet you're making it so small. And why? Kasi hindi kayo makadaan dyan. Bakit? Doon nakatira ang kaaway nyo. Doon ka dumakakay ka. Hindi mo tuloy nakakita. Crazy world. Crazy life. Crazy brain. What we can do, as what I said. Please know. Yung mga Canadian, they have this very beautiful adage. But by the grace of God, go I. Simula po nung ako nag-minister sa mga bilanggo, nag-iba ang pananaw ko sa mundo. Mga tao rin sila. Sabi ko, dito po ako nahampol na sabi ko, kung hindi lamang sa grasya ng Diyos, baka ako rin. Baka ako rin ang nakabilanggo. Siguro kaya hindi ako nakabilanggo, magaling na ako magtago. So meaning, my dear sisters and brothers, wala tayong dapat ipagmalaki. Dahil lahat tayo sa awa ng Diyos, umaasa at nananalig. Kaya mga kapatid, tulad na nangyari kay Nico, naramdam niya na. Kasi ito, 21 years old, kagagraduate lang niya ng pre-med sa UST. Very siguro, like a sponge, pagkatingin ko sa kanya, talagang
namnam na namnam niya. Sinasabi ko, he is savoring. He is somewhat absorbing everything I'm saying. And he did it. Kasi gawin ko nga ang sinasabi ng paring ito. Lord, I put my trust in you. Jesus, I trust in you. Let me experience your love. Kumulit. Would you believe 2 inches discrepancies in an instant? Nagpantay. So yung ugali natin, mababago rin. Mababago rin. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Amen. So close your eyes. We're going to sing and invoke the Holy Spirit. Kantahin natin ang Come Holy Spirit, I need you. At this very day, at this very afternoon, the hour of mercy, yung mga pinagdadasal nyo, yung mga sakit ninyo, kalimutan nyo muna. Let us feel the very love of Jesus. Come, Holy Spirit, I need you. And open your hands and absorb His love. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come, let us bring it to the essence. Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Pinakailangan kita. Pinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Place your hand, right hand at the part of your body that needs healing. Ilagay niyo ang kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Kapagpala ang mga merciful and loving God, we call these people by name, one by one. Let your power flows through your own hands. Padaluin mo sa kanilang mga kamay ang iyong mapagpala, mapagpagaling, at mapaghimulang kamay. Touch them, Lord. That's their head. Yung may headache, migraine, tumor, nalalagas na buhok. God bless. Marami dito pang malabo ang mata. That's their eyes. Those are glaucoma, cataract. That's their ears. Mga may tinnitus, vertigo, may epilepsy.
Touch their nose, yung mga baradong ilong, may sinus problem, may laryngitis, their throat, Lord, bless their throat. May thyroid problem, may cancer. Lord, maraming may cancer dito. Lung cancer, breast cancer, prostate cancer, cervical cancer. Yung may mga sakit sa puso. Lord, maraming may sakit sa puso dito, with diabetes, suffering with so much pain all over their body. May arthritis, may rheuma, masakit ang likod, tuhod, bato. Those are suffering with hepatitis, suffering from stroke, di makalakad, paralysis, may cyst, bukol sa dibdib, sa lalamunan, sa likod, batok, hindi makaluhod, suffering with so much pain, may fracture, may asthma, may psoriasis, may scoliosis. Lord, bless them right now. Yung mga hindi magkaanak, may mga financial problem, suffering from depression, so much loneliness, hatred, addiction, bitterness, frozen shoulder, hindi maitaas ang balikat, yung mga kamay. Bless them right now. Yung mga may ovarian problem, may endometriosis, multiple cysts, may kidney problems, nagdadialysis, Lord, bless mo sila. May gallbladder stone, may problems, may autism, Lord, bless them right now. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Holy Mary, Mother of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating